Attorney, napatay ko po yung asawa ko at ang kabit niya dahil nahuli ko sila nagtatalik. Pwede po ba ako makulong? Hindi. Ayon sa Article 247 ng Revised Penal Code, sino mang legal na kasal na tao na nasupres ang kanyang asawa sa akto ng pakikipagtalik sa ibang tao at napatay niya o malubhang nasugatan ng asawa niya o ang kabit o pareho, sa panahong yon ay paparusahan ng disyero. Sa disyero, walang kulong akusado, pero bawal siyang pumunta o lumapit sa lugar ng insidente. Ito hindi parusa, ngunit proteksyon niya laban sa anumang paghihiganti ng mga kaanak ng nangangaliwang asawa o kabit na napatay o nasugatan ng malubha. Kaya't bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, ang laki ng problema ko sa asawa ko. Nakaliwa siya at ayaw magbigay ng sustento sa bata naming anak. Anong gagawin ko? Yung asawa at kabit niya, kasuhan mo ng concubinage. At yung asawa mo, kasuhan mo ng paglabag sa Anti-Vowsy Act. Pero bago yan, ipa-blocker sa Women's Desk ng PNP at dumulog sa Anti-Vowsy Desk sa inyong barangay. Kaya bago umaksyon, lagi munang pag-isipan. Ito po si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, nakaliwa yung kalibin ko. Meron po ba akong pwedeng ikaso laban sa kanya? Depende. Kung kusal sana kayo, maaari mo siyang kasuhan para sa paglabag ng Anti-Vowsy Law. Sa ilalim ng Anti-Vowsy Law, ang marital infidelity ay isang uri ng psychological abuse. Dito, dahil hindi kayo kasal, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Pero kung harap-harapan na pinangangalandakan sa iyo ang pangangaliwa, maaaring sabihing inaabuso ka ng kalibin mo. Batayan para kasuhan siya para sa paglabag ng Anti-Vowsy Law. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow niyo ako dahil walang lokohan kay Attorney Tony Roman.